Anak, hayaan mo na ang asawa mo. Baka pagod sa trabaho kaya puyat. Hayaan mo muna magpahinga, ako na lang ang pupunta ng palengke. Ano ba ang gusto ninyong ulam para lutuin ko? Iyan ang narinig ko na usapan ni na mama, na aking biyanan, at ang kanyang anak na si Liza na akin namang asawa. Sa totoo lang, kahit naririnig ko na tumatawag ang asawa ko sa akin, hindi ako tumatayo sa higaan. Day off ko naman sa trabaho, kaya iyon na lang ang bawi ko na araw para makatulog ng mahaba. Pero ang aking asawa na si Liza, gusto niya kapag gising na siya, gising na din ako. Mabait naman ang aking asawa, kahit na medyo maingay sa bahay. Siguro ganoon lang talaga siya, nakabaligtara naman sa kanyang ina. Kaya hindi ko maitatanggi na napalagay ang loob ko sa aking biyanan. At isa rin iyon sa dahilan kung bakit ako tinatamad na bumangon dahil pinagod ako ng aking biyanan kagabi. Habang tulog sila, kami naman ni Mama ay gising sa kusina at pinagsasaluhan ang maling relasyon. Doon ko din kasi nasumpungan ang ligayang hindi ko naranasan sa aking asawa. Sa kanyang ina ko natutunan ang lahat. Ako nga pala si Anton. Lumaki ako sa piling ng aking lolo at lola na mga magulang ng aking ama. 1 taon pa lang ako nang iniwan daw ako ng aking ina. Sabi ni Papa, sumama sa ibang lalaki si Mama. Iyon ang nakatatak sa aking isipan habang lumalaki ako. Para kasing may kulang sa akin. Sa kabila ng pagmamahal sa akin ni na lolo. Hindi ko naranasan ang magkaroon ng ina. Tapos lagi pang lasing si Papa. Lumaki ako na may galit sa aking ina, pero nang tumuntong ako ng high school at nakilala ko ang aking pinsan na anak daw ng kapatid ni Mama, doon ko nalaman ang katotohanan. Sinasaktan daw ni Papa ang aking ina kaya umalis ito. Hindi raw totoong sumama sa ibang lalaki ang aking ina, tinulungan lamang daw siya ng kanyang kaibigan na lalaki para makalaya sa kamay ni Papa. Pero makalipas ang 1 taon, namatay daw sa sakit si Mama. Sa kabila ng nalaman ko, pakiramdam ko ay may kulang pa rin sa akin. Pero unti-unti iyong nawala nang makilala ko ang aking asawang si Liza. Construction worker ako noon at kagagaling ko lamang ng Iloilo. May tindahan sa tapat ng tinitirhan ko sina Liza na madalas ay utangan namin. Mabait sa akin si Aling Elena, ang may-ari ng tindahan. Anton, soft drinks, baka gusto mo. Sa Sabado pa naman ang bayad, ang sabi sa akin ni Aling Elena. Sige po, isa lang, sabi ko naman at agad naman akong binigyan ni Liza. Naging kaibigan ko si Liza na anak ni Aling Elena. Maputi, mahaba ang buhok at may dimple si Liza. Halos kahawig ito ng kanyang inang si Aling Elena. Siyempre maganda ako, kaya maganda rin ang anak ko. Ang sagot pa nito sa biro ng mga kasama ko, bakit nga pala hindi na kayo nag-asawa, Aling Elena? Sayang naman ang ganda mo, ang tanong naman ni Mang Isko, ang kasama ko sa trabaho. Kung katulad mo lang naman, Isko, ang mapapangasawa ko, hindi baling matuyot ang bulaklak ko, ang nakatawang sagot ni Aling Elena. Kung titingnan mo kasi ang mag-ina, parang magkapatid lamang ito. 16 lang daw si Aling Elena nang mabuntis kay Liza ng dating nobyo nito, pero naglaho na lang bigla. Kaya tulad ko, parang may kulang din si Liza. Ako kulang sa pagmamahal ng ina, ikaw naman sa ama, ang sabi ko kay Liza. Hindi nagtagal, naging kami ni Liza na sa una ay tutol ang kanyang ina dahil nag-aaral pa ito. Pero dahil sa ipinakita ko naman na seryoso ako sa kanyang anak, hinayaan na ako ni Aling Elena. Basta alagaan mo ang anak ko, nag-iisa lang yan. Kapag sinaktan mo yan, para mo na rin akong sinaktan. Para mo na rin akong sinaktan, ang bilin sa akin ni Aling Elena nang magsama na kami at hindi na nakatapos si Liza sa pag-aaral dahil nabuntis na ito. Dahil madalas ay nandoon ako sa tindahan nila, doon nga ay madalas kaming dalawa lang ni Liza ang naiiwan.
Sa edad ko noon na 22 at si Liza ay 19, nagkaanak kami. Doon na din ako tumira sa bahay nila. Kaya lang, simula nang tumira ako sa kanila, parang medyo ilang ako kay Aling Elena, na gusto niya ay Mamat na din ang itawag ko. Mas sexy pa kasi itong Manamit kaysa sa aking asawa. Si Liza, minsan mga jersey at mahahabang damit ko ang gustong isuot. Pero si Mama Elena, napapalingon talaga ako. Maputi si Mama, na iyon din niya ang namana ni Liza, pero slim ang katawan ni Mama. Maiksing shorts at manipis na damit lang ang suot madalas nito, lalo na kapag matutulog na. Magkatabi ang kwarto namin ni Mama Elena, pero madadaanan ko ang kwarto niya bago sa pinto namin. Hindi ko talaga maiwasan na hindi mapatingin sa kanya kapag nadaan ako. Wala kasi itong pakialam kung ano ang hitsura niya sa pagkakaupo. Minsan nagkakamali pa ako ng tingin na akala ko ay ang asawa ko na si Liza. Halos magkasing tangkad kasi ito ni Liza. Medyo tumaba lang ang aking asawa dahil sa panganganak, pero halos pareho, maging ang kanilang buhok. Medyo maingay lang si Liza at tahimik naman si Mama. Pero napapansin ko din lalo na kapag nakabantay sa tindahan si Liza at kami lang sa kusina, parang napapatingin din sa akin si Mama. Minsan parang awkward nga na nagtatama ang aming mga mata. Bakit, mas maganda ba ako sa iyong asawa? Ang pabiro pang sabi ni Mama. Hindi ako sumasagot noon sa mga biro niya dahil hindi ko pa kilala masyado ang ugali niya. Pero katagalan, ganoon pala talaga siya. Anton, may tanong ako sa iyo. Bago mo ba naging asawa ang anak ko, may karanasan ka na ba sa ibang babae? Napatingin ako kay Mama sa tanong niya at napalingon naman ako kay Liza habang nasa may tindahan at karga ang anak namin. Naghahapunan kasi kami noon at sakto namang dumating si Mama galing daw sa birthday ng kaibigan. Sa tingin ko, parang medyo nakainom ito. Wala, mas si Liza lang ang unang nakarelasyon ko at first time ko, sagot ko kay Mama na iyon naman talaga ang totoo. So, ibig sabihin hindi ka nakatikim ng iba? Yung anak ko, ikaw ba ang nakauna? Medyo napakunot ang noo ko sa tanong ni Mama. Lasing po yata kayo, Ma, ang sabi ko na lang. Isang bote lang nainom ko, pinilit lang ako ng amiga ko. Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Muli akong napatingin kay Mama. Hindi ako makasagot agad. Nag-iisip ako kung magsasabi ba ako ng totoo. Inamin din naman sa akin ni Liza na hindi naman na ako ang una dahil may naging boyfriend na din daw siya noon, kaya lang ayaw daw ng mama niya kaya sila naghiwalay. Tinanggap ko naman si Liza. Bukod sa maganda naman siya, maswerte na rin ako sa kanya. Nag-iisang anak at mahal naman ako. Pareho kami ng karanasan, ma-first time naming pareho, ang sagot ko sa ina ng aking asawa. Mabuti naman kung ganoon. Sige, magpapahinga na ako, sabay tumalikod na matapos kong sagutin. Sinundan ko pa ng tingin si Mama hanggang sa makapasok sa kwarto niya. Sa totoo lang, kahit na nakikita ko na masaya si Mama, may nakikita pa rin akong lungkot sa mga mata niya. Minsan nakikita ko siyang nakatingin sa malayo. Siguro naiisip din niya ang ama ni Liza o kaya, alam naman niya na nagkakakaedad na siya, kailangan din niya ng kasama sa buhay. Hindi na ba nag-asawa muli si Mama Elena simula noon? Sayang naman. Maganda pa si Mama. Para sana magkaroon ka pa ng kapatid. Wala na akong nabalitaan, maliban kay Mang Teroy, yung sabungero. Alam ko nagkaroon ng relasyon yun sila, kaya lang alam naman natin na may asawa si Mang Teroy. Kung baga, palipas oras lang, ang sagot sa akin ni Liza nang minsan tanungin ko tungkol kay Mama Elena. Ibig sabihin, may totoong ugnayan sila ni Mang Teroy, yung matandang bolero. Ang swerte naman niya kay Mama Elena, parang nakakuha pa rin siya ng dalaga, sabi ko pa.
Kinabukasan, paggising ni Mama, nakita ko agad na dumiretso sa banyo. Napatingin talaga ako, suot na naman kasi nito ang paborito niyang shorts na kulay pula na maiksi. Ang ganda mo pa rin talaga. Mama, bulong ko na lang sa aking sarili. Hindi ko alam sa sarili ko bakit ako masyadong attractive sa may edad sa akin. Para bang ang kung anong kulang sa pagkatao ko ang napupuno kapag napapansin ako, lalo na ni Mama Elena. Siguro dahil kulang ako sa pagmamahal ng isang ina, kaya iba ang nararamdaman ko sa ina ng aking asawa. Anton, nandyan ba si Elena? Pakibigay naman ito sa kanya, sabihin mo galing sa akin. Nandyan po sa loob, tatawagin ko po, ang sagot ko kay Mang Teroy nang dumating sa may tindahan namin, may dala itong pagkain at parang isang regalo. Aalis na sana ako para tawagin si Mama pero, Teroy, nandyan ka na pala. Pasok ka dito, halika, ang masayang sabi ni Mama Elena na noon ko lang nakita na parang kumikislap ang mga mata. Pumasok naman si Mang Teroy at dumiretso doon sa loob. Parang nakaramdam ako ng inis sa matandang bisita ni Mama. Para bang nagsiselos ako, lalo na nang nakita ko na inasikaso ni Mama. Kaya sinadya ko talaga na pumunta doon sa malapit sa kanila at binuhat ko ang bote ng soft drinks at sinadya ko na ilaglag ang isa kaya nabasag. Nakita ko halos sabay silang napatingin sa akin. Si Mama kasi nakita ko na nakadikit masyado kay Mang Teroy. Sorry po, nalaglag, ang sabi ko na lang. Halika na, doon tayo sa loob. Ang narinig ko na sabi ni Mama, parang lalong nagpuyos ang nararamdaman ko nang pumasok sila sa kwarto ni Mama sabay na isinara ang pinto. Hindi ako mapakali. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ano ka ba? Bakit? Anong nangyari? Kanina pa kita nakikita na balisa. Ang tanong ni Liza sa akin nang makita ako. Wala, naiinitan lang ako. Maligo ka na kasi, kanina pa kita sinabihan, ang sabi pa ng asawa ko. Doon ay pumasok na ako sa kwarto namin at kumuha ng damit ko. Dahil magkatabi ang kwarto namin ni Mama Elena, dinig ko ang usapan ng dalawa. Parang nagbubulungan hanggang sa tumahimik ito. Alam ko na kung ano ang nangyayari sa loob. Parang sasabog ang pakiramdam ko. Pumasok na lang ako sa banyo at itinuloy ko ang aking pagligo at saglit na nawala sa isip ko ang ina ng aking asawa. Bago ako lumabas ng banyo, huminga ako ng malalim. Bakit ba ako nagsiselos? May asawa naman ako, bakit hindi sa asawa ko ituon ang aking nararamdaman, ang bulong ko sa aking sarili. Halika muna, tulog naman ang anak natin. Bakit ba? Tanghaling tapat ang init, kung ano-ano naiisip mo, ang sabi ni Liza sa akin, matapos kong yayain sa kwarto, pero kahit anong alok ko. Hindi ko napilit si Liza. Pumasok na lang ako sa aming kwarto at nakiramdam na lang ako kung ano ang nangyayari sa kabila hanggang sa makaidlip na ako. Tumayo ako ng bandang hapon na. Nakita ko si Mama Elena na naggagayat ng gulay na lulutuin niya. Kumusta? Mukhang sinusulit mo ang day off mo, ang tanong ni Mama sa akin habang nakangiti ito at parang ang saya niya. Nagbabawi lang, mabukas kasi may pasok na ako. Sagot ko na lang sabay punta ko sa tindahan kung saan nandoon si Liza. Ikaw muna magbantay sa anak natin, maniningil lang ako ng pautang. Sabi ni Liza, agad ko namang binuhat ang anak ko. Kaya lang tumakbo ito sa Lola Elena niya na hahabulin ko sana. Kaya lang nang nakita na ni Mama Elena ay agad na kinuha. Pinagmasdan ko na lang ang dalawa habang naglalaro. Doon ay naisip ko naman ang pagpunta ni Mang Teroy kanina sa bahay. Ibig sabihin, tago lang talaga ang relasyon nila. Dahil minsan lang nagpupunta sa amin si Mang Teroy at nagkukulong lang sila sa kwarto. Sana ako rin, Ma, ang banggit ko na lang sa aking isip habang pinagmamasdan ko ang magandang ina ng aking asawa karga ang anak namin ni Liza. Laging ganoon ang nangyayari.
Sa loob ng 1 linggo pumupunta si Mang Teroy sa amin at iyon ang ginagawa nila. Pero nitong pagpasok lang ng Disyembre, napansin ko na malungkot si Mama Elena. Panay lang ang tingin doon sa cellphone niya, malalim ang iniisip ng mama mo, siguro may problema. Ang tanong ko kay Liza, paano hindi na nagpupunta si Mang Teroy? Ayun, wala siyang dilig kaya matamlay, ang sabi ng asawa ko, parang napangiti ako sa aking narinig. Ibig sabihin hindi na nagpupunta ang matanda. Bakit daw hindi na nagpupunta? Ewan ko, sabi pinagbabawalan daw ng asawa. Sabi naman ni Mama, may sakit daw kaya nasa bahay lang nila. Matanda na kasi yun. Bakit kasi hindi maghanap ng mas bata si Mama Elena? Ewan ko. Bakit hindi siya ang tanungin mo? Parang medyo inis na sabi ni Liza. Hindi na lang ako nagpatuloy sa pagtatanong hanggang sa may napansin ako na kausap si Mama Elena. Foreman daw yun doon sa construction na malapit sa amin. Pero pansin ko na iba ang usapan nila. Nakangiti si Mama at ang lalaki ay parang simpleng dumidikit sa ina ng aking asawa. Nakaramdam na naman tuloy ako nang hindi ko maipaliwanag na inis sa lalaki. Para bang ayaw ko na may kausap ang aking biyanan. Kaya nang isang araw na hinahanap si Mama, sinabi ko na umalis at hindi ko alam kung anong oras babalik, pero alam ko na may binili lang sa kabilang kanto, mga Pebrero na. Napansin ko pa rin ang lungkot ni Mama Elena, kaya naisipan ko nang magtanong. Ma, may problema ba kayo? Pansin ko tahimik kayo nitong nagdaang araw. Wala naman, okay lang ako, sabi ni Mama sabay na humawak muli sa cellphone niya. Dahil ba hindi na pumupunta si Mang Teroy? Ang mahinang sabi ko, tumingin sa akin si Mama Elena. Siya na nga lang ang nagbibigay ng saya sa akin. Tanggap ko na sa aking sarili na 1 linggo sa isang beses siya pumunta, pero ngayon wala na. Matanda na kasi, sakitin na, sabi ni Mama habang nakatingin sa akin. Ito. Marami namang mas bata dyan, mamalay mo, binata sila. Wala ka nang makikitang binata ngayon. Saka sa edad ko na ito, may binata bang papatol sa akin? Meron, mamaganda pa rin kayo, hindi pa kayo matanda. Para nga lang kayong ate ni Liza. Sa sinabi ko, napatingin sa akin si Mama Elena. Ayoko sa kanila, lolokohin lang nila ako tulad ng ama ni Liza. Okay na kahit matanda, sabi pa ni Mama na napansin kong nagpunas ng luha. Sabay salita muli, ilang taon na din akong nagtiis na walang asawa mula nang ipinanganak ko si Liza. Siyempre, kailangan ko din ng kalinga, may pangangailangan din ako bilang babae. Napatingin ako sa may tindahan kung may ibang tao bago ako lumapit kay Mama Elena. Nandito naman ako, mapwede kitang tulungan, sabi ko agad sa paglapit ko. Napatingin sa mukha ko si Mama habang nakaharap ako sa kanya. Asawa ka ng anak ko, parang ina mo na rin ako. Hindi ko na pinatapos ng salita ang ina ng aking asawa, agad ko nang inilapat ang aking labi sa kanya. Anton, mali ito, ang sabi ni Mama nang maghiwalay ang mga labi namin pagkatapos ng ilang minuto. Hindi ako sumagot. Agad ko nang hinila si Mama sa kwarto namin ni Liza. Hayaan mo, Ma, na ako ang magpuno sa lahat ng pangangailangan mo. Tulad mo, ako rin ay may pangangailangan din sa isang tulad mo. Wala na akong kinamulatan na ina, sa iyo ako nakaramdam ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Kaya nais ko lang nasuklian iyon sa iyo, sabi ko kay Mama habang siya naman ay nakahiga na sa kama at nag-aabang sa mga susunod na mangyayari, habang wala ang aking asawa at abala naman ang anak ko sa paglalaro. Doon nga ay nangyari ang hindi dapat sa amin ni Mama. Sa una tumatanggi siya, pero tama nga ang aking hinala, gusto rin ni Mama at matagal na din pala niyang hinintay ang ganito. Dahil alam ko na magtatagal si Liza sa paniningil ng pautang sa tindahan, sinamantala namin ni Mama Elena ang pagkakataon.
Bukas ulit, Anton, ha, ang sabi ni Mama bago lumabas ng kwarto at muling inayos ang kanyang lulutuin. Ako naman ay nakahiga at halos hindi makapaniwala. Matapos ang ilang minuto, muli akong nagbantay sa tindahan dahil wala pa rin si Liza at inabot na ng alas 8 ng gabi. Nagchat ako sa kanya pero hindi ito nagreply. Inisip ko na lang na baka naghihintay pa doon sa site ng mga nagsweldong may utang sa tindahan hanggang sa may biglang nagchat sa akin, ang aking dating kasama sa construction, Pards. Misis mo pala ang nagpapautang dito sa amin. Matagal din kaming hindi nag-usap ni Edmond kaya nagkwentuhan kami saglit hanggang sa nagtaka ako sa mga sunod na chat niya. Pards. Hindi naman sa sinisiraan ko ang misis mo, pero bantayan mo siya, sabi nito. Bakit naman, Pards? Ang tanong ko agad. Basta Pards, ikaw ang asawa, ikaw ang nakakaramdam niyan, sabi pa ni Edmond. Anong ibig mong sabihin? Reply ko agad. Pards, alam mo naman na hanggang alas 5 lang ang tao dito sa amin. Tanungin kita, nandyan na ba ang asawa mo? Agad akong napaisip sa sinabi ni Edmond. Tama nga siya, gabi na nga. Saan kaya siya nagpupunta? Wala na ba siya dyan sa inyo? Kanina pa umalis, Pards, sagot agad sa akin. Agad akong tumayo at dinampot ko ang aking damit. Saan ka pupunta? Bakit parang nagmamadali ka? Tanong ni Mama Elena nang makita ako. Susundan ko lang si Liza. Magabi na, wala pa. Huwag na, pauwi na iyon. Nagchat pala sa akin kanina, hindi ko nasabi sa iyo habang nasa kwarto tayo. Mamimili na rin daw siya ng paninda. Saglit akong natigilan. Bakit kay Mama nagchat, pwede naman sa akin. Hayaan mo na, sa kapagkakataon na rin naman natin ito. Maupo ka, sabi ni Mama, alok sa akin na kumain na daw kami. Medyo kumalma ang nasa isipan ko kung ano ang ginagawa ng asawa ko dahil sa sabi ng kanyang ina. Basta bukas ulit, ha? Alam ko aalis ulit si Liza. Sabi muli ni Mama habang nakangiti sa akin. Sasagot sana ako kaya lang dumating na si Liza. May dala itong mga gulay at paninda. Agad akong tumayo para tulungan siya. Baka mali nga ang sabi ni Edmond, mamaya naninira lang iyon sa aking asawa. Nakita ko kasi si Liza na parang pagod din sa mga dala-dala. Matapos na maipasok ko ang mga dala niya, nakita ko na pumasok ng kwarto ang asawa ko. Nagpalit ito ng damit at pumasok ng banyo. Pero naalala ko, bakit iba na ang damit niya pag-uwi samantalang kanina ay iba ang suot niya? Napaisip na naman tuloy ako. Niloloko ba ako ng asawa ko o baka may usapan sila ng kanyang ina? Nakita ko kasi na nag-uusap ang dalawa nang dumating si Liza, pero hindi ko narinig kung ano, hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Habang mahimbing ang tulog ni Liza sa tabi ko, nakatitig lang ako sa kisam. Bakit iba ang suot niyang damit pag-uwi? Bakit kay Mama siya nag-chat at hindi sa akin? At higit sa lahat, bakit parang kampante si Mama na wala si Liza? Kinabukasan, kunwari ay pumasok ako sa trabaho. Nagpaalam ako ng maaga, nagsuot ng jacket at nagdala ng gamit. Pero imbes na dumiretso sa construction site, tumambay ako sa isang karinderya na may distansya sa aming bahay, kung saan kitang-kita ko ang labas-pasok sa aming tindahan. Bandang alas 10 ng umaga, nakita ko si Liza na lumabas. Maayos ang bihis niya, hindi tulad ng dati na parang pupunta lang sa palengke. Nang makasakay siya ng tricycle, agad akong pumara ng isa pa at sinabi sa driver, Manong, sundan mo yung kulay asul na tricycle, huwag ka lang masyadong didikit. Huminto ang tricycle ni Liza sa isang maliit na paupahan sa kabilang barangay. Nakita ko siyang pumasok sa isang gate. Makalipas ang 5 minuto, isang lalaki ang lumabas at sinalubong siya ng yakap, si Edmond.
Ang mismong kaibigan ko na nag-chat sa akin kagabi, napahawak ako ng mahigpit sa hawakan ng tricycle. Kaya pala siya nag-chat sa akin, hindi para magmalasakit, kundi para siguraduhin kung nasaan ako o para pagtakpan ang sarili niyang ginagawa. Ang sakit na naramdaman ko ay halo-halong galit at panlulumo. Niloloko ako ng asawa ko sa mismong taong itinuturing kong kaibigan, pero bago ako sumugod, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Bakit alam ni Mama Elena? Bakit sinabi ni Mama na nag-chat sa kanya si Liza para mamili ng paninda gayong narito siya sa paupahang ito? Umuwi ako ng mas maaga sa bahay, pero hindi ako pumasok sa harap. Dumaan ako sa likod, sa may maliit na butas sa dingding ng kusina na hindi pa natatapos sementuhan. Narinig ko ang boses ni Mama Elena na may kausap sa telepono. "O, Liza, nasaan ka na? Bilisan mo na dyan dahil baka dumating na yung asawa mo. Huwag mong kakalimutang bumili ng kahit kaunting gulay para may maipakita ka sa kanyang bitbit. Ako nang bahala kay Anton dito. Alam mo namang hawak ko na siya sa leg. Basta ituloy mo lang yung kay Edmond, basta huwag kayong pahuli." Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang biyanan ko, ang babaeng akala ko ay nagpuno sa pagkukulang ng isang ina sa buhay ko, ay siya palang utak ng lahat. Ginagamit niya ang aming maling relasyon para mabulag ako habang kinukonsinti niya ang pangangaliwa ng kanyang anak. Nagtutulungan silang mag-ina na lokohin ako. Kaya pala hinayaan ako ni Mama na galawin siya, hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil iyon ang paraan niya para manatili akong tikom at hindi maghinala sa anak niya. Isang malaking laro lang pala ang lahat, at ako ang talunan. Dahan-dahan akong lumayo sa kusina at naupo sa isang tabi. Tumingin ako sa langit at napangiti ng mapait. Ang akala ko ay nakatagpo ako ng ligaya at kalinga, pero ang totoo, nasadlak ako sa isang pamilyang puno ng lihim at panlilinlang. Hindi ko na hinintay na makauwi si Liza mula sa kanyang pakikipagtagpo kay Edmond. Hindi ko na rin hinintay na muli akong akitin ni Aling Elena para mabulag sa katotohanan. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay tila ba nasusulasok na ako sa amoy ng pagtataksil at kasalanan. Pumasok ako sa aming kwarto at kinuha ang isang lumang bag, walang ingay kong inilagay ang ilang piraso ng aking damit at ang maliit na perang naipon ko mula sa construction. Tiningnan ko ang larawan ng aming anak na nasa ibabaw ng kabinet. Kumitig ang puso ko, mahal ko ang bata, pero paano ko siya mapapalaki sa isang tahanang ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan? Kung mananatili ako, magiging bahagi lang ako ng kanilang maruming laro. Lumabas ako ng pinto nang hindi tumitingin sa kusina kung nasaan si Aling Elena. Hindi ako lumingon. Hindi ako nag-iwan ng sulat. Para sa akin, ang katahimikan ang pinakamakasaysayang sagot sa lahat ng ginawa nila sa akin. Naglakad ako palayo sa aming barangay sa Iloilo habang unti-unting lumulubog ang araw. Alam kong darating ang gabi na magtataka si Liza kung bakit wala ako, at si Aling Elena naman ay maghahanap sa kanyang pika-agapay sa kusina. Hahayaan ko silang mag-isip. Hahayaan ko silang mabuhay sa sarili nilang mga lihim. Sumakay ako ng bus patungo sa malayo sa lugar na walang nakakakilala sa akin bilang asawa ni Liza o bilang manunubos ng pangangailangan ng kanyang ina. Habang umaandar ang bus, unti-unting gumaan ang dibdib ko. Iniwan ko ang isang pamilyang akala ko ay sa akin, pero ang totoo ay isa lamang palang bitag. Nagkamali ako. Aminado ako na pumatol ako sa biyanan ko, at ang bigat ng kasalanang iyon ay dadalhin ko habang buhay. Iyon ang magiging parusa ko. Pero ang pag-alis ko ang naging tanging paraan para mabawi ko ang natitira kong dignidad.